Ayun, so kamusta mga kaibigan? Welcome back po sa ating YouTube channel. Well, it's me again, Teacher Kevin PH, and we are back with another video. So, ang pinakauso noon mga kaibigan is yung paggawa ng bootable device, di ba? Pero 1:1 lang yun gamit si Rufus. Ngayon, may bago na naman mga kaibigan. Hindi naman bago, matagal na. Pero syempre, ituturo pa rin natin para sa mga hindi pa nakakalam. Para sa mga beginners din. Ano nga ba gumawa ng multi-bootable USB pen drive? So if this is your first time to visit my channel, huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe. Nag-upload po tayo dito ng mga educational content. Natiyak, meron kayong matututunan. Una sa lahat mga kaibigan, there are 3 things na kailangan natin. Number 1, flash drive. Flash drive ninyo, make sure na original yung gamit ninyong pen drive mga kaibigan, no? And at least, depende kasi kung ilang ISO file yung ikakarga natin. Alam naman natin na umaabot yan ng gig. No, depende na kung ilang gigabytes yung meron na size ng ISO file na ilalagay natin sa ating pen drive. So, syempre, the more ISO files, the bigger the size, kailangan nyo rin ng mas malaking size na USB pen drive. So, ang gamit ko ngayon is 64 GB mga kaibigan. At ito yon, dapat meron kayong pen drive. Make sure na yung legit na pen drive yung gamitin ninyo. Susunod mga kaibigan, make sure na nakapag-download na kayo ng mga ISO files. Yung mga yon, yung mga Windows 10 installers natin, diba? Basta anything na naka-ISO pwede nating ilagay dito. Alright? Karaniwan naman, ISO files naman lahat, yung mga Windows 10 installer, Windows 7, Windows 11, at marami pang iba mga kaibigan. Pwede natin siyang ilagay dito. So number 1, flash drive. Number 2, naka-download na dapat kayo ng mga ISO files. And number 3, mag-proceed tayo kung paano i-install ang Ventoy na kung saan yun ang gagamitin natin to create a multi-bootable device. Let's proceed to Ventoy. Okay, so make sure mga kaibigan na naka-plug in na yung flash drive, no, sa inyong computer. And then search lang natin dito mga kaibigan ng Ventoy. Yan. Then magpapakita agad to first link dito. Click natin to. Hina ng internet natin mga kaibigan. And then, hanapin natin dito mga kaibigan ang, yan, punta tayo sa downloads. And then, yung pinakauna, depende sa inyo kung Windows users kayo, kung Linux, Linux lang yung download niyo. Pero Windows user tayo, kaya download natin to. Pero in my case, na-download na natin yan mga kaibigan. Once na-click nyo to, automatic yung magda-download mga kaibigan. So, exit lang muna natin to for the meantime. Then, punta tayo sa my downloads ko. So, nakasaksak na yung flash drive mga kaibigan ha. WinRAR ang gagamitin natin pag-extract dito. So in my case, na-extract ko na rin siya. Walang password to mga kaibigan. Yung download doon, wala. Extract, yes to all, para maulit na lang din. And then ito na yun mga kaibigan. And then yung Ventoy 2 disk, right click, run as administrator. Yes. So okay na to mga kaibigan. Susunod na gagawin natin, depende lang sa inyo kung anong gagawin ninyo. Kung dito sa may option, make sure na naka-check tong secure boot support. And then sa option, depende kung anong partition style ang gagawin ninyo. So may dalawa na lang no mga kaibigan, dalawang flash drive, pang MBR at pang GPT. So in my case, for this demo, gagamitin lang muna natin is MBR. Yan. So okay na. Naka-check yung secure boot ha. Click natin ang install. Ito hindi magpapakita to mga kaibigan kung first time yung i-install. Sa akin kasi, na-install na natin sa may flash drive yung Ventoy. Pero yun nga, uulitin natin for this demo. So, pindutin na, type natin ng yes, and then okay. And then yes. I-remove nyo lahat. Yes. Hintayin nyo lang na matapos tong process na to. Ito na, ini-install na yung Ventoy. Kino-convert na yung ating drive into Ventoy. Yung ating USB flash drive. And pag okay na, magpapakita na to, congratulations, Ventoy has been successfully installed to the device. So nakita nyo, na-rename na rin yung ating drive into Ventoy. So walang laman yan. Ganito lang kasimple yan mga kaibigan. Susunod na gagawin natin, pupuntahan lang natin yung folders kung saan nakalagay yung ating mga ISO files, yung ating mga installers mga kaibigan na na-download. Then after that, i-copy lang natin, then that's it. So punta ako dito sa new volume, and then hanapin ko lang yung mga ISO files natin, operating systems. Depende na kung ilan yung lalagay ninyo or kung ilang operating systems yung ilalagay ninyo.
So in my case, maglagay lang muna tayo ng sample na isa, yan lang muna or dalawa. Copy nyo lang sa Ventoy, then paste. That's it. Hintayin nyo lang matapos to and pwede nyo lang gamitin to as your multi-bootable pen drive mga kaibigan. So in my case, hindi ko na tatapusin to. Ganoon lang kasimple yung buong process. Kopyahin nyo lang yung inyong ISO file and then i-paste ninyo sa folder ng Ventoy. Then that's it, you're good to go. So yun lang, maraming salamat mga kaibigan at hanggang sa muli po. As is, kopya lang yung gagawin natin, tapos na yan.